8 bagay na dapat ipa-install mo sa CR152. Pag-usapan natin. Let's go! So itong 8 bagay na to, ito yung feeling ko na dapat ay pag-ipunan natin kapag bumili tayo ng CR152. Kumbaga kailangan natin to. Number 1 na para sa akin kailangan nating bilhin is yung top box. Ito kasing motor na to, walang compartment kasi nga manual siya. Wala siyang pwedeng paglagyan ng malalaking tools, mga bag mo, kapote, helmets, no, wala. So para sa akin maganda na bumili tayo ng top box o yung classic saddle bag, no, yung mga nakikita natin na mga nakasabit sa upuan at mga nakasabit sa U-bend. Yun, para sa akin magandang bumili tayo noon kasi wala nga masyadong malalagyan dito sa CR152. Pangalawa naman na para sa akin magandang bilhin at pag-ipunan ay yung upuan, no. Itong upuan kasi ng CR152, yung stock medyo matigas, makitid. So kapag naglo-long ride ka, medyo mahaba yung biyahe mo, masakit siya sa puwet ng driver tsaka ng OBR, no. Comment din yun ng OBR ko na masakit talaga siya sa puwet. Kami pa naman lagi kaming naglo-long ride. So Laguna to Quezon, balikan, nagbabanahaw loop din kami, Laguna loop, no, long ride talaga kami. Masakit talaga siya sa puwet. Ako ang ginawa ko dahil ayaw ko nung medyo tinatabasan at binabawasan yung upuan kasi nga may OBR ako. Minsan may karga rin ako mga produkto dito sa likod ko. Ang ginawa ko na lang, bumili ko ng seat cover. Itong seat cover na nakalagay sa akin is ini-strap lang siya. So pwede ko siyang tanggalin anytime na ayaw ko na sa kanya, gusto ko ng ibang kulay. Hindi ka committed dun sa upuan, madali lang siyang tanggalin. Ito rin yung isasuggest ko kasi medyo nagkaroon naman siya ng lambot, no. Pwede na siya para sa akin kung i-compare dun sa stock. Pangatlo is LED headlight. Itong motor na to naka bulb type pa na headlight at mahina talaga siya. Lalo sa gabi, walang poste ng ilaw. So mahina talaga yung bato ng headlight na to at medyo unsafe siya. Lalo pag may lubak na malalim-lalim, hindi mo masyadong makikita, no. Tapos may mga sasakyan na walang ilaw, hindi mo masyadong kita talaga doon sa stock niya. So ako nagpalit ako ng LED headlight, medyo lumiwanag naman ng kaunti. So pang-apat naman, medyo related siya. So kailangan mo ng mini driving light. So kahit nagpalit na ako ng LED headlight, hindi ba rin ganun kalinaw at kaliwanag yung daan natin, no? So katulad din naman siguro ng ibang motor, naglalagay din talaga lahat halos ng mini driving light kasi nga hindi enough yung headlight lang. So sasuggest ko rin na pag-ipunan natin yung mini driving light. Isa yun sa mga next kong ilalagay sa motor na to, no, mini driving light. Panglima is voltmeter, no. Para sa akin sobrang halaga ng voltmeter sa lahat ng motor. Although itong motor na to is mayroon pang kicker. Kumbaga kapag pumalya, kaya mo pang pa-startin itong motor na to. Gagamit ka lang ng kicker. Pero ako kasi sa experience ko, nung pumalya itong motor na to, hirap pa rin ako mag-kick, no? Hirap pa rin akong pa-startin to gamit yung kick. So maganda talaga na mamamonitor mo yung laman ng battery mo para hindi ka naabutan sa kalye ng tirek, di ba? Kapag may voltmeter ka, tataas yung voltahe mo kapag umaandar ka ng 14 volts mahigit. Kapag naman hindi umaandar, 13 point something na volts, no. Kumbaga, kapag bumaba yun doon, ibig sabihin, kailangan mo na palitan yung battery mo. So, sobrang halaga ng voltmeter para sa akin. So, pang-anim naman, para sa akin na magandang pag-ipunan is big tires, no. Kasi yung stock ng motor na to, medyo maliit siya, tapos may konting dulas, no. Konti lang naman, hindi naman ganun ka-significant. At the same time, mabigat kasi itong motor na to. Tapos aangkasan mo pa, lalagyan mo pa ng top box. Para sa akin, maganda na may big tires ka para maganda yung takbo, kayanin ka ng buong motor mo. Kapag naka big tires ka at na konting lubak ka, hindi ganun ka ramdam, ano. Kapag manipis, syempre ramdam mo yun. So, i-recommend ko talaga na magpalit ka ng big tires. So, sunod naman natin is yung big sprocket. Kasi sa big sprocket, kailanganin mo na yon, no, kapag yung naglagay ka na ng top box, big tires, may angkas ka, marami kang karga, and then kapag naka full tank ka, mabigat kasi talaga tong motor na to. So 12 liters yung capacity ng motor na to, ibig sabihin plus 12 kilos yung karga kapag naka full tank ka. So big sprocket ang isasuggest ko. Stock nito ay 1440. So ginawa ko lang siyang 1442. So pwede na yun para sa akin. Pangwalo naman is isa to sa mga pinaka-importante sa listahan natin is yung crash guard or yung engine guard. Nakailang slide na ako sa motor na to na tumumba na rin to sa parking, no, lumubog yung lupa, na-damage yung side mirrors, yung mga levers, naputulan na ako ng levers. Nasasortehan lang ako na hindi pa nadadamage yung tangke at yung makina kasi yung dalawang yun sobrang mahal nun pag bumuli ka. So para sa akin mas maganda na meron ko engine guard, crash guard. Safe pag tumumba ka, hindi madadamage yung mga mahal na parts ng motor natin.
So kayo ba? Ano pa yung mga tingin nyo na kailangan pang bilhin at ipakabit sa motor na to? Comment nyo na lang sa baba para makatulong pa tayo sa mga nanonood, sa mga nagre-research kung ano pa yung mga pwedeng ilagay sa motor na to. At kung mahilig ka sa motorcycles, reviews, tutorials, travels, katulad ng video na to, you can hit that subscribe button kasi palagi tayo may upload. Kada linggo may upload tayo. So para maging updated ka, mas maganda na nakasubscribe tayo. And then, kung may natutunan ka naman sa video na to, kindly hit that like button para mas marami pang maabot itong idea na pinag-usapan natin. Again, this has been JZ. Enjoy the ride.